Hello, Dennis. Good afternoon. Hello, good afternoon. And curious lang kami kasi feel that your kids watch ba, especially itong klase ng series na Pulang Araw. And sa palagay mo, ano yung magiging reaction nila kasi kakaiba ka dito? Well, ako, I recommend ko siya dun sa anak ko kasi high school siya eh. So, makaka-relate siya dun sa tema ng history na mapapanood niya. Actually, yung Maria Clara Ibarra, pinanood niya rin yun dahil time din na pinag-aaralan na yung Noli nung binalalabas siya. Ngayon, itong Pulang Araw, syempre, i-recommend ko rin sa kanya dahil wala rin siya masyadong alam dun sa mga nangyari ng panahon ng Hapon eh. Mabuti na magulat siya dun sa mga katotohanan na naganap noon, maganda man o hindi maganda, pero yun talaga yung history eh. Yun yung bumuo sa pagkatao natin eh. Kaya tayo mga Pilipino ngayon may sariling kalayaan. Pero ano sa palagay mo yung magiging reaction nila pag nakita nila yung character ng mga anak? Oo, syempre medyo matatakot siguro siya ng konti. Kasi talagang wala pa talaga ako nakikita na matinong ginawa ng character ko dun sa Pulang Araw. Pero sobrang proud ako dahil talagang binigay namin talaga lahat ng oras namin para paghandaan na maging maganda lahat ng dialogue, hindi yung pagbuo ng character. Ito na lang, Dennis, kasi syempre maraming tao yung umiidolo sa iyo. And sa tagal-tagal ng panahon, talagang sanay sila nakita na very positive, very good yung characters na ginagawa mo. This time, syempre, kontrabida ka sa Pulang Araw. Ano sa palagay mo yung magiging, what can viewers learn from your character na ito? May nakikita ka ba na at least makita nilang, madadala nila from your character? Siguro madadala lang nila dun sa mapapanood na dun sa character na ginampanan ko ay yung determination niya na makamit, makuha yung isang bagay. Siguro yun lang yung nakikita ko sa ngayon sa lahat ng mga nagawa naming eksena. Yun lang, tsaka yung yun lang eh. Yun lang talaga sa ngayon. Thank you, Dennis. Maraming salamat, Sir Richard. Pero bago po tayo magtungo sa susunod na katanungan, nais din po natin bigyang pugay ang production team sa pangunguna ni Micheline at Yenner. Maraming salamat po. Ngayon naman, itawagin natin si Mr. Ronald Gonzalez of PEP. Yes, hi Dennis. Yung tanong ko is, nabanggit nga, alam natin na yung character mo ay masama. Pero bilang tao at bilang si Dennis Trillo, ano yung natutunan mo sa pagiging bahagi ng Pulang Araw? Well, natutunan ko dito, ayun na nga, bukod dun sa napakahirap na experience ng mga Pilipino nung panahon na yun. Siyempre, ayaw na natin mangyari yun, kaya yun siguro yung pag-iwas sa mga gera sa buhay, maging peace-loving tayo ng mga tao, pahalagaan natin lahat ng mga tao sa paligid natin. And medyo ma-action ka dito, di ba? Yung role mo. Ikaw ba ang gumawa ng mga stunts mo dito? Ano yung medyo nahirapan ka sa paano? Well, so far, ano ba lang naman, wala pa talagang mga mahihirap. So, halos lahat naman ako pa yung gumagawa. Parang wala pa akong nakikita na stunt double ko. So, yun, abangan lang natin kasi merong eksena na kukuha kami sa gera talaga. So, doon pa lang siguro talagang magiging ma-action yung magiging eksena. Sino daw yung na-rape mo? Artista din? Opo, artista din. Isa sa... Sanya. Sanya? Pwede na magsabihin na hindi pa. Pwede ko naman sabihin. Panoorin na lang siguro. I-argent ba? Tapos last na lang, medyo lihis lang sa Pulang Araw. Kasi pinag-uusapan ka namin dito ng gwapo-gwapo mo. Ang bagets-bagets mo pa din. Ano daw ang sekreto? Sikreto.
Siguro yung pagkakaroon ng magiging kontento mo sa buhay, maging kontento ka kung anong meron ka, maging masayahin ka, maging positive ka sa lahat ng bagay, always look at the brighter side of life. So, yun, siguro. Yeah, thank you and congratulations. Thank you po. Maraming salamat. At maraming salamat din sa kapatid, Sir Dennis. Ngayon naman po ay tawagin natin si Mr. Robert Ernestina of Manila. Good hapon. Ladies, one question lang. What can you share working with Alden, Marty, David, Sanya? Masarap yung pakiramdam na makatrabaho mga superstars, di ba? Feeling mo, ka rin, ka-level ka rin nila. So, lalo na, masarap makatrabaho isang Alden Richards. First time ko siya nakatrabaho, makikita mo talaga yung passion niya every time mag-i-eksena kayo. Yung energy niya, energy level niya, talagang parang hindi siya napapagod eh. Talagang ibang klase rin yung Alden Richards. At syempre, yung si Barbie at David, at lalo na si Sanya. Masaya ako na makatrabaho sila ulit dahil nakatrabaho ko na sila noon, pero habang lumilipas yung panahon, talagang nakikita mo yung growth nila. Si David, lalo na talagang lagi rin niyang i-improve yung sarili niya at malaking improvement na yung nakita ko sa kanya simula noon at hanggang ngayon. Bonding moments kapag break time, paano Alin po? Bonding moments, pag break time, paano Bonding moments. Ako kasi pag na-set talagang nandun lang ako sa tent, nagbabasa lang ng script. Talagang hindi ko nilulubayan kasi kapag may ginawa akong ibang bagay, nakakalimutan ko na siya. So, ayun, pag na-set talagang hindi ako masyadong nakakapag-bond. Ngayon lang naman, pero dati nung mas madadali yung mga eksena sa ibang programa, kaya. Pero ngayon, parang wala akong masyadong bonding moments sa kanila. Sa set na lang pag nag-i-eksena na nila. Thank you. Maraming salamat, Sir Robert. Sunod naman po ay si Mr. Neil Ramos of Tempo. Kamagaling ka naman niya po. Ganda hapon po. Habang tinitingnan namin mula sa labas, yung palabas ito yung napakalaki. Epic po, no? Going into this, gaano tinignan yung naging mabusisi ka ba siya? Because it's an epic and you know, people are gonna expect details. Naging mabusisi ka rin ba nung nagbuo ka ng karakter mo? Opo, kailangan mo talaga maging mabusisi dahil mahirap ang tawag dito. Mahirap makitaan ng mali, lalo na mahirap mapulaan, lalo na napaka-importante yung kwento ng mga pinapakita namin. Kailangan maging period correct lahat. Nandyan si Direk Dom para i-check lahat talaga yun at siguruhin na magiging maayos lahat ng mga may papakita namin doon, yung mga i-represent namin, yung mga kotse na gagamitin, ultimo mga truck, yung mga bumbilya ng truck, talagang sobrang posisi ni Direk doon, talagang pinili niya pa yung magiging akma doon sa panahon na yun. Saglit pa lang namin episode, hindi tayo tarap dito sa teaser na napanood namin kanina, napaka one track character, ika nga. Kaya para siyang napakasama niya, no? Wala siyang set, walang redemption set. Ikaw ba, habang ginagawa mo to, nagkaroon ka ba ng need or want sa sarili mo bilang actor na i-redeem natin yung character to? Dahil sa tingin ko po, kahit pa paano magkakaroon ng redemption yung character na gagampanan ko dito, yung character ni Yuta. Importante rin po yun dahil katulad ng sinabi ko, ang kontrabida naman, hindi naman talaga siya masamang tao eh. May pinanggagalingan lahat yun and meron ding chance magbago kahit na gaano kasama pa. in that sense, dalawang question na lang. Paano ka nagpapagpag after every, kasi nga, rapist, killer, you know, isang taong may masamang binabalak talaga. Paano mo pinapagpag na hindi mo may uwi sa bahay, bigla ka na nagsisigaw ng hapon sa pag-uwi mo?
Nanonood ako ng mga nakakatawang videos sa biyahe pa uwi hanggang makatulog ako. Tapos, pagising ko kasi, pagka-uwi ko, hindi pa ako na agad nakakatulog din. So, kasi naliligo pa ako, so nagigising ulit ako. So, nanonood pa rin ako ng mga nakakatawang videos para, alam mo yun, puro positive energy yung madala ko sa bahay. Yun lang po, sir. Good luck. Maraming salamat. Thank you po.